Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 33. Ang ngiti at pananabik ni Conrad ay biglang naglaho sa hangin. Tinawag lang ba siyang tanga ni Sabrina? Ipinanganak ba ni Erwin Castillo ang kanyang mga anak na babae para palitan mo sila tulad ng pagpapalit mo ng underwear? Ikaw ba ay sapat na tao? Pinagtaksilan mo ang tiwala ko, at nakipagsabuatan sa sarili kong pamilya para dayain ako, at hiwalayan ako batay sa kasinungalingan, at set up para makasama mo ang mahal mo. Ibinaon mo ang sarili mo sa kapatid ko habang kasal pa tayo, at ngayon hiniwalayan mo siya at bumalik sa akin para pakasalan ka. Pinanganak ka bang tanga o natuto kang maging tanga? Huwag na huwag kang lalapit sa akin, at muling uusbong ng katarantaduhan. Sa susunod na makita kita sa aking opisina, ipapa-aresto kita. Ang mga anak ko naman, kasama nila ang ama nila. At ako ay umiibig sa ama ng aking mga anak, at nagde-date kami. Kaya itigil mo na ang pangangarap ng gising, at pagtatayo ng iyong kastilyo sa hangin. Binatukan siya ni Sabrina. Si Conrad ay parang inahing manok na binugbog ng ulan. Naging mahina siya. Umupo siya doon at pinag-aaralan ang sinabi ni Sabrina. Ang nilalaman ng kanyang mga salita ay masyadong marami para sa kanya upang makuha ang isang oras. Ngayon, lumabas ka, may trabaho pa akong gagawin. Dumagundong si Sabrina. Tahimik na tumayo si Conrad at tinitigan si Sabrina na may galit sa kanyang mga mata. Galit na tumingin sa kanya si Conrad, pakiramdam niya ay sasakalin siya hanggang mamatay. Isang walang kwentang bastard. Ang pintuan. Ulit ni Sabrina pero sa pagkakataong ito, tumayo siya at itinuro ang pinto. Namula ang mata niya sa galit. Papunta si Conrad sa pinto at muntik na itong mabuksan nang tumalikod siya at tinitigan si Sabrina. Hindi ka maaaring magmahal ng hooker. Ang mga anak mo ay anak ng hooker, kriminal, walang tao ang umiibig sa isang pokpok. Binibigyan kita ng isang ama ng pagkakataon sa pinggan ng ginto upang makakuha sila ng isang nararapat na ama, at dito mo sinasabi na umiibig ka sa isang bayarang lalaki. Binibigyan kita ng 24 na oras para magpasya pabor sa hinihiling ko sa iyo, kung ayaw mong harapin kita sa buong internet. Umisi si Conrad. Napangiti si Sabrina. I dare you to try it, and you will have yourself to blame. Ang mga banta mo ay walang laman at walang timbang sa harap ko, Conrad. Hindi pa tapos hanggat hindi ko idineklara na tapos na, mayabang na pahayag ni Conrad. Ako na ang master ng laro ngayon at dahil gusto mong maglaro, laro na tayo, pagyayabang ni Sabrina. Tumango si Conrad at lumabas ng opisina niya. Galit na galit siyang nagmarcha palabas ng kumpanya na nagngangalit sa galit at sama ng loob kay Sabrina. Uupo siya at titingnan kung sino ang gumagapang at magmamakaawa sa kanya mamaya. Ibabalik niya ito bilang kanyang asawa kung ito ay kusang loob na pumayag na maging o kaladkari na parang toro sa kasal. Parang nagbubuga ng dugo si Sabrina. Naglalakas loob ba ang gayong tao na magbanta muli sa kanya? Minsan ay binantaan niya itong pipirmahan ang mga divorce papers sa pamamagitan ng kanyang abogado tungkol sa kanyang ina, ngunit ngayon ay hindi nagagana sa kanya ang makalumang paraan na iyon. Ang mga pagbabanta ay hindi na magagawa sa kanyang paghahangad. Ibibigay niya ito kay Kian Hendricks para hawakan. Matututo si Conrad ng isang aral na hinding-hindi niya malilimutan sa pagmamadali. Matapos i-pause ang mga recording, ipapadala niya ang mga ito kay Kian Hendricks, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Nagpasya siyang maghintay pa.
Nag-concentrate siya sa kanyang trabaho at sinubukang ibalik sa normal ang kanyang isip. Ginawa ni Miss Ana Alvarez ang kanyang mga activities noong umagang iyon, at itinuon niya ang kanyang mata sa kanyang grand nanny, upang malaman kung kailan siya matatapos sa mga activities sa umaga at magretiro sa kanyang chambers para sa araw na iyon. Si Grand Nanny ay isang babae na nasa late 60s na nagtrabaho sa orphanage ng mahigit 40 taon. Halos lahat ng mga bata na dumaan sa bahay ampunan ay kilala siya, kaya't nakuha niya ang titulong Grand Nanny. Buong buhay niya ay walang asawa at walang anak, tumira siya sa ampunan bilang kanyang tahanan at tinawag ang lahat ng mga anak na kanyang mga apo. Bawat direktor at matron ay magsisilbi at magre-retired, ngunit ang nanny ay palaging mananatili pagkatapos nilang umalis. Wala na siyang ibang mapupuntahan. Buong buhay niya ay ginugol sa bahay ampunan. Ang ilan ay nagsabi na siya ay isang ulila sa kanyang sarili, at hindi alam ang pagmamahal at pakikisama ng isang pamilya. Naniniwala ang ilan na tinalikuran niya ang kanyang pamilya, at nagpa siya nagugulin ang kanyang huling hininga sa orphanage. Ngunit walang makapagsasabi ng eksakto kung paano ang kwento. Lahat ng ito ay haka-haka. Nang makita ni Ana Alvarez na nagretiro na ang Grand Nanny sa kanyang chambers, tahimik niyang pinuntahan siya. Tuwang-tuwa si Grand Nanny nang makita siyang pumunta sa kanyang chambers. Initian niya si Ana Alvarez habang nakaawang ang mga labi na naglalantad sa kanyang diastema. Siya ay dapat na isang napakagandang babae sa kanyang mga unang taon. Inalok niya si Ana Alvarez ng isang tasa ng tsaa at naupo para makipag-usap sa kanya sa lumang sofa. Matapos makipag-usap saglit, tinanong siya ni Ana Alvarez kung nasa orphanage siya sa ganoong taon. Mabilis na tumawa si Grand Nanny at mabilis na bumalik sa normal. Sinabi niya na siya ay nasa bahay ampunan hanggat umiiral ang bahay ampunan. Umiti si Ana Alvarez. Sinabi niya na gusto niyang sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa isang batang lalaki noong taong iyon na dinala sa orphanage sa isang buwang gulang. Ibinigay niya sa kanya ang pangalan ng matron at ang direktor ng orphanage noong panahong iyon. Hindi pa siya tapos magsalita nang ilagay ng Grand Nanny ang daliri niya sa labi niya at sinabihan siyang tumahimik. Magsalita ka nang mas tahimik at may tenga ang mga dingding at kung saan-saan may mga mata. May ilang bagay akong alam tungkol sa bata. Pero bakit gusto mong malaman? Tanong ni Grand Nanny. Pabulong na sagot ni Ana, at sinabing gustong malaman ng isang kaibigan ang ilang bagay tungkol sa bata. Ngunit siya ay sapat na maingat upang hindi ito magmukhang isang pagsisiyasat. Maririnig na napabuntong hininga si Grand Nanny. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa tinanong ni Ana sa kanya. Hindi pa siya nagtanong sa kanya ng kahit ano. Ito ang unang pagkakataon at ayaw niyang mabigo siya sa pagsasabi sa kanya na umalis. Ipangako mo sa akin na hindi mo isisiwalat ang impormasyong ito sa maling tao at hindi mo sasabihin na sinabi ko sa iyo, pakiusap ni Grand Nanny. Pangako ko sa iyo, Grand Nanny, sabi ni Ana. Malapit na magtanghali nang maglakas loob si Rosa na tawagan si Lance. Noong oras na iyon, seryosong umaasa si Lance na bibigyan siya ni Miss Ana Alvarez ng positibong tugon sa lalong madaling panahon. Nagring ang phone ni Lance. Tiningnan niya ang caller ID at nakita kung sino ang tumatawag, ngunit hindi niya ito sinasagot. Siya ay tumatawag dahil tiyak na sinasadya ni Sabrina na tawagan siya. Nagring ito sa pangalawang pagkakataon at sinagot niya ang telepono at walang sinabi. Tahimik lang si Rosa sa kabilang side hanggang sa nagtanong si Lance, ano? Hello Lance, kamusta ka ngayon? Tanong ni Rosa, na may mahina at matamis na boses. Ayos lang ako, sagot ni Lance at wala nang ibang sinabi. Iniisip ko kung free ka ngayon, sabay tayong kumain ng lunch, sabi ni Rosa. Humalakhak si Lance. Magkasama mag-lunch. Para saan? Tanong niya. Hindi niya alam kung bakit gusto siyang kasama niya itong mag-lunch. Kung siya ay nasa kumpanya ng ibang tao, ito ay maliwanag. Pero silang dalawa, hindi niya gustong mangyari ulit iyon. I want us to talk and iron things out among each other. I want to apologize to you, prangka na sabi ni Rosa. Wala akong makitang dahilan kung bakit mo dapat ginagawa yon.
Wala akong laban sa iyo Rosa, ngunit tapos na tayo at ang nananatili sa aking alaala ay ang ating nakaraan. Hindi ako makakasama sa lunch sa anumang dahilan. Sinasagot ko na ang tawag mo ngayon dahil hindi ko pa sinasabi sa iyo noon, huwag mo nang tawagan muli ang cellphone number ko kung hindi, blacklist ko ang mobile number mo. Sabi ni Lance. Natigilan si Rosa. Masasabi kaya ni Lance ang mga ganoong salita sa kanya? O dahil sinabi niya ang mga nakakakilabot na salita sa kanya, nagpasya siyang bayaran siya sa ganitong paraan. This is your Rosa, Lance, paalala ni Rosa at sumagot naman si Lance, my Rosa in the past, at ibinaba ang tawag. Narinig ni Rosa ang pagtapos ng tawag at iniwan pa rin sa tenga niya ang telepono. Binabaan ba siya? Ginawa ni Lance. Kasing ingat ng isang taong may dalang isang kahon ng itlog, marahang ibinaba ni Rosa ang kanyang kamay sa kanyang tagiliran. Natapos na talaga sa pagitan nila. Tumulo na naman ang mga luha niya. Nawala siya, nawala si Lance. Siya ay lumago sa pagmamahal sa kanya ng malalim at masigasig. Paano siya mawawala sa kanya ng ganoon lang? Nagsimula siyang humagulgol. Paano siya mabubuhay kung wala siya? Saan siya magsisimula? Paano niya malalampasan ang nararamdaman niya ngayon para sa kanya? Mahal niya siya. Dumating si Kian Hendricks at dumiretso sa kumpanya, may 1 oras pa bago matapos ang trabaho. Hindi pa niya sinabi kay Sabrina na darating siya, gusto niya itong sorpresahin. Sinulyapan niya ang hindi natapos na trabaho sa kanyang computer, ilang mga dokumento ang kailangan lamang ng kanyang pirma bilang president. Ang mga ganyang dokumento, hindi ginagalaw ni Jake. Agad siyang nagtrabaho at napansin ni Jake ang presensya niya sa confidential system, nahulaan niyang bumalik ang kanyang kapatid. Palagi namang ganyan si Kian Hendricks. Minsan siya ay naglalakbay at bumalik bago mo malaman na siya ay bumalik na. And besides, the next day ay magsama-sama ang pamilya ng De Silva. Ipinaalam sa kanya ng kanyang tiyuhin na si Jaime De Silva na Wizard of Law bilang sikat na tawag sa kanya na makakasama niya ang kanyang pamilya. Noong nakaraang taon ay wala siya dahil nagpunta siya upang ipagtanggol ang isang kaso sa Australia. Tanging ang kanyang asawa at anak na babae ang dumalo. Inaasahan niyang babalik ang kanyang kapatid sa araw na iyon. Kung wala siya, hindi gaganapin ang pagtitipon. Tumayo siya at pumunta sa opisina ng president. Itinulak niya ang pinto at nakita niya si Kian Hendricks na busy sa computer niya. Hindi niya itinaas ang kanyang ulo ngunit alam niya na ang kasama ay si Jake. Sila lang ni Sabrina ang maaaring pumasok sa kanyang opisina nang hindi kumakatok sa pinto. Ngunit pagkatapos, si Sabrina ay hindi alam na siya ay bumalik, so definitely si Jake ang tao. Welcome kuya, sabi ni Jake sabay upo sa harap ng desk niya. Umiti siya at tuwang-tuwa na bumalik na ang kapatid. Kung nandyan si Kian Hendricks, nangangahulugan ito ng mas kaunting trabaho para sa kanya at sapat na oras para magsaya. Pero noong araw na iyon, lalo siyang natuwa dahil tinawagan siya ng kanyang abogado. Pinirmahan daw ni Rita ang dokumento nang hindi nagtatanong. Pwede siyang bumalik sa pagiging bachelor at malayang tao. Pumayag si Rita na makipagtulungan sa kanya. Iisipin ng lahat na sila ay mag-asawa ngunit sa kanilang dalawa, alam nilang sila ay magkasama lang sa mansion. Pag-angat ng ulo, ngumiti si Kian Hendricks at tinanong siya kung kumusta siya. Nakita daw niya na maganda ang paghawak niya sa kumpanya habang wala siya. Nagpapakita siya ng mga palatandaan ng pagiging seryoso. Tinanong din niya kung may mga hamon bukod sa nanggagaling sa Public Relations Office. Sumagot naman si Jake at nagkwentuhan at nagtawanan ang magkapatid. Masaya silang nagkita muli pagkatapos ng 1 linggo at ilang araw. Tinanong ni Jake kung aware ba si Sabrina na bumalik siya at sinabi ni Kian Hendricks na hindi. Tatakbo sana siya sa opisina nito kung alam niya. Tumayo si Jake at sinabing ipapaalam niya sa kaibigan. Ilang minuto na lang bago ang oras ng pagsasara at tiyak na natapos at inayos na ni Sabrina ang kanyang trabaho. Nagkibit-balikat si Kian Hendricks. Pinanood niya si Jake habang tuwang-tuwa siyang lumabas ng opisina niya. Iniisip niya kung ano ang nagpasaya sa kanya ng araw na iyon. Ang tagal na rin niyang hindi nagkaroon ng ganitong kaligayahan sa kanya,
lalo na pagkatapos ng isyu kay Rita at ang pagbubuntis. Siya ay masaya. Nabawi na niya ang kapatid niya. Hindi siya komportable sa kanyang malayong pamumuhay at relasyon sa kanya, ngunit kailangan niyang gawin ang sa tingin niya ay tama para sa bawat miyembro ng pamilya De Silva. Tumayo na si Sabrina at bitbit ang kanyang bag para umalis nang pumasok si Jake sa kanyang opisina na nakangiti. "Hello, hipag," tawag ni Jake sa kanya na nakaramdam ng saya. Napapikit si Sabrina. Ang tagal na rin nung tinawag niya siya sa ganoong titulo. At saka, mukha siyang masaya at masayahin noong araw na iyon. Nanalo ba siya ng kontrata o ano? "Jake, hi?" Nakangiting sagot ni Sabrina sa kanya. Binawi niya ang kanyang mga labi at mas lumawak ang ngiti niya. "Mayroon akong magandang balita para sa iyo, ngunit kailangan mong hulaan," sabi ni Jake, naglakad palapit at naka-cross arm sa balikat niya. Nablangko ang noo ni Sabrina. Mayroon siyang magandang balita para sa kanya at gusto pa niyang hulaan niya ito. Ano kaya ang hula dahil maganda ang balita? "I will advise that you spew it out." Kung tungkol sa paghula, wala akong maisip ngayon, sagot ni Sabrina. Nasa balikat niya ang kamay ni Jake at medyo hindi siya komportable. Bukod kay Kian Hendricks, wala siyang maalala na may ibang lalaking humawak sa kanya ng sobrang lapit. "Okay, dahil ako ay nasa mataas na espiritu, sasabihin ko sa iyo. Si President De Silva, ang aking kuya Kian Hendricks, ay bumalik at nasa kanyang opisina," anunsyo ni Jake. Itinulak ni Sabrina si Jake at tinitigan ito nang nakabuka ang bibig. "Kasinungalingan yan, Jake," pagdududa niya. "Totoo, talagang totoo," sagot ni Jake at kinuha ni Sabrina ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas ng kanyang opisina. Tumingin si Jake at hindi nakapagsalita. Hindi ba niya isasarado ng maayos ang opisina niya? Lumabas siya at nilock yun gamit ang fingerprints niya. Si Sabrina at ang president ay may access sa pinto sa simula. Ngunit kamakailan lamang, pinahintulutan din siyang ma-access ang pinto, na ginagawa silang tatlo lamang na maaaring i-lock at i-unlock ang pinto. Hindi kumatok si Sabrina bagkus ay itinulak niya ang pinto at pumasok. Sa tabi ng bintana ay nakatayo ang kanyang alindog, ang kanyang idolo, at ang kanyang pinakamamahal na kasintahan. Si Kian Hendricks ay tumatawag. Nakatalikod siya sa pinto at may kausap sa telepono at nagpapaliwanag ng isang bagay habang ang kanang kamay ay parang naglalarawan sa kanyang sinasabi. Nakatayo lang si Sabrina at pinagmamasdan siya mula sa kanyang likuran. He looked charming kahit hindi nagpapakita ng mukha. Ang matangkad niyang katawan sa loob ng itim na suit ay nakakaakit sa kanya. Nararamdaman niya kung ano ang magiging pakiramdam ng pag-ibig nito sa kanya ng gabing iyon. Dapat siyang gumawa ng initiative. Na-miss niya ito ng sobra at sa paraang iyon lang niya mas maramdaman ang presensya nito. Ibinaba niya ang bag niya sa sofa at tumakbo para yakapin siya mula sa likod. Nakakross ang mga kamay nito sa bewang niya at napangiti si Kian Hendricks. Nang bumukas ang pinto, alam niyang ang kasama ay si Sabrina. Inilagay niya ang kamay nito sa magkasalubong nitong mga daliri sa baywang nito. "Tatawagan kita sa ibang pagkakataon," pagtatapos ni Kian Hendricks at ibinaba ang tawag. Inihagis niya ang telepono sa sofa at ngumiti, ipinatong ang dalawang kamay sa kanya. Ipinatong ni Sabrina ang kanyang ulo sa kanyang likod at nilalanghap ang kanyang pabango sa katawan. Lumipas ang mga araw, ngunit tila buwan sa kanya. Muli siyang bumalik sa kanya. Dahan-dahang inalis ni Kian Hendricks ang kanyang mga kamay at hinarap siya. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanya habang nakataas ito sa kanya. Nakatayo silang dalawa, nakatingin sa isa't isa. May pagmamahal sa mga mata na iyon. Ang damdamin ay madamdamin at sa kabila ng hindi nagsasalita sa isa't isa, ang mensahe ay naipasa na. Napangiti si Kian Hendricks. Ngunit naging basa ang mga mata ni Sabrina. Hindi niya napigilan ang emosyon, ang pakiramdam, ang pananabik na bumabalot sa loob niya. Nakita ito ni Kian Hendricks, at parang bulong, "Mahal ko," at niyakap siya ng mahigpit sa sarili. Niyakap din siya ng mahigpit ni Sabrina. Para siyang matutunaw sa kanya at maglalaho sa loob niya. "I missed you darling," sabi ni Sabrina na nabulunan ang boses.
Mas na-miss kita, miss na kita, ang mga bata, at ang ating mga oras na magkasama, deklara ni Kian Hendricks. Marahang binitawan siya nito at ang mga mata ay nananatili sa cherry lips nito habang marahang hinahayaan nitong dumampi ang labi nito sa labi niya. Mas handa siyang halikan siya kaysa sa gusto nitong halikan siya. Pinag-krus niya ang kanyang kamay sa leeg nito habang hawak ni Kian Hendricks ang kanyang baywang na nakaplaster sa kanyang katawan at hinalikan siya ng matamis. May kasiyahan sa paghalik kung ang gagawa nito ay isang taong mahal mo, naisip ni Sabrina. Marahan ang halik sa una, ngunit naging mainit ito na parang dalawang gutom na magkasintahan. Sa ganitong matinding sandali nang mawala ang dalawa, lubos na nahuhulog sa akto na alam ni Jake na muli siyang pupunta sa opisina ng kanyang kapatid. Itinulak niya ang pinto at napatigil siya sa eksenang nasa harapan niya. Saglit siyang tumingin sa kanila at ngumiti. Tatalikod na sana siya at mag-walk out nang humiwalay si Sabrina. Mukhang nahihiya siya na nahuli sila ni Jake sa akto. Nahihiya pa nga siya, but her lips looked plump and Kian Hendricks a little more pinkish. Odd time, deklara ni Kian Hendricks, hinayaan si Sabrina at umupo muli sa kanyang upuan. Hindi maitago ni Jake ang saya sa loob niya, na ang isang babae ay nagawang i-unlock ang puso ng kanyang kapatid at ginawa siyang napaka-romantiko at sweet ay karapat-dapat na palakpakan. Paumanhin, hindi ko sinasadyang makagambala, paumanhin ni Jake naglakad siya palapit at umupo sa tabi ni Sabrina. Namula si Sabrina nang makitang nakaupo sa sofa si Jake. Hindi mo nilock ang pinto, kaya tinulungan kita. Kailangan mong hintayin na buksan ko ang pinto para dumating ka sa susunod na linggo. Besides, I love the scene you both created a while ago, parang pabulong niyang sabi. Kumalakhak si Sabrina at ngumiti si Jake. Tumayo siya at nagpahayag na aalis na siya. Lumabas siya at kinuha ni Kian Hendricks ang remote sa desk niya at nilock ang pinto. Tumayo si Sabrina at umupo sa kanyang mga hita. Kinaplos niya ang buhok ni Kian Hendricks sa likod. Nakatitig siya sa computer at nahati ang atensyon niya. Pinilit niyang humarap sa kanya at nagsimula na naman silang maghalikan. Nag-iinit ang katawan ni Kian Hendricks, nag-aapoy ang kanyang pagnanasa at gaya ng nakasanayan, sinusubukan niyang kontrolin ito. Humiwalay siya at napabuntong hininga. Be good and wait for me on the sofa. Malapit na akong matapos para makauwi na tayo, mahinahong pakiusap ni Kian Hendricks. Iginalaw niya pa atras ang isang hibla ng buhok na nakaharang sa kanyang mukha. Nagdudulot ba ako ng distraction? Tanong ni Sabrina. Kinurot ni Kian Hendricks ang tulay sa pagitan ng kanyang mga mata, kind of, deklara niya. Langit lang ang nakakaalam kung gaano siya ka-tense. Sabrina pouted her lips. Nagkunwari siyang hindi nasisiyahan sa sinabi ni Kian Hendricks. Alam niyang hindi ito nasisiyahan sa sinabi nito. Kinuha niya ang kamay niya at ipinatong sa nag-iinit niyang katawan. Mariing binawi ni Sabrina ang kanyang kamay, ngunit kung gaano man kabilis ay ibinalik niya muli ang kamay doon. Isasara ko na ang computer para makauwi na tayo. Hintayin mo sa sofa, sinusuyo siya ni Kian Hendricks. Pumalakhak si Sabrina. Imbes na tumayo siya at pumunta sa sofa, inayos niya ang sarili sa mga hita nito. Ito ang gusto niya sa oras na ito. Sasamantalahin niya kaagad ang pagkakataon at aalis. Alam mo, noon ay wala pa akong karanasan o kung ano ang pakiramdam ng makipagtalik. Gusto ko na ngayon, hiling ni Sabrina. Hindi napigilan ni Kian Hendricks na titigan si Sabrina. Halos humihingi ito ng pakikipagtalik sa kanya. Wow, mukhang gagawin niya ang matagal na niyang gustong gawin sa kanya. Sigurado ka bang handa ka na para dito? Tanong ni Kian Hendricks para makasigurado. I want you to make love to me. Muling hiling ni Sabrina. Hindi na siya pinatapos ni Kian Hendricks sa kanyang pahayag nang hawakan siya nito ng mahigpit at sinimulan siyang halikan ng galit. Lahat ng emosyon niya ay pinakawalan. Ang kanyang nag-aalab na pagnanasa ay nakatakas mula sa pagkakakulong na itinatago niya sa lahat ng ito. Mainit ang halik at unti-unti siyang tumayo kasama si Sabrina at ang huli ay naghuhubad ng shirt. Mabilis ito ngunit nakahubad ang kanyang suit at nakabukas ang kanyang shirt na napakita ang kanyang mabalahibong katawan.
Hindi alam ni Sabrina kung paano at kailan sila nakarating sa kanyang lounge, ngunit alam niyang naririnig ang ingay ng pagpuputol ng damit. Ang damit niya ang napunit. Nang mailagay siya ni Kian Hendricks sa kama sa kanyang lounge, tanging asul na pantalon at bra na lang ang natitira sa kanya. Nakasanayan na niyang magsuot ng parehong kulay na bra at pantalon. Lumabas ang kanyang magandang dibdib bago ang buong pandidilat ni Kian Hendricks. Naramdaman na niya ang dibdib nito ngunit hindi niya ito nakita ng napakatindi noon. Lalong nag-alab ang pagkauhaw at pagnanasa nito sa kanya. Hinubad niya ang kawit ng bra at hubad ang matigas nitong medyo malalaking dibdib. Naiwan si Sabrina na tanging pantalon lang. Hinawakan ni Kian Hendricks ang kanyang dibdib, binigyan nito ng mahinang pagpisil. Gusto ni Sabrina ang ginagawa niya. Naka-shirtless siya na tanging pantalon lang. Ang ingay ng isang sinturon na on-click ay narinig. Ibinaba niya ang kanyang zipper at tumambad ang kanyang puting boxer. Pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri kay Sabrina habang muli niya itong hinahalikan. Naghihintay si Sabrina na kunin siya ngunit tila nagtatagal si Kian Hendricks. Pinayagan niya itong halikan ang buong katawan, leeg, at iniwan ang mga marka ng halik. Bigla siyang nakaramdam ng pananabik nang umabot ang labi nito sa kanyang mga nipples. Sinipsip siya nito, tinatanggap ang mahinang alinghing nito na ibig sabihin ay gusto nito ang ginagawa nito sa kanya. Ngunit nawala na ng kontrol si Sabrina nang sumigaw siya ng, "Ngayon, gusto kong gawin mo ito." Hinila ni Kian Hendricks ang kanyang pantalon at pinunit ito nang hawakan ni Sabrina ang kanyang boxer, hinubad din ito sa kanya. "Sigurado ka bang handa ka na sa akin?" he asked for the last time, at tumango naman si Sabrina. Hinawakan niya ang kanyang mga binti, marahan niyang pinasok ang sarili sa kanya. Nang maramdaman niyang pumasok si Kian Hendricks sa kanya, nanginginig siya at hinawakan ng mahigpit ang balikat nito. Hindi ito ang unang pagkakataon, ngunit ito ang kanyang unang karanasan at nakaramdam siya ng pseudo pain. Huminto si Kian Hendricks pagkatapos ng unang tulak at tumingin sa mga mata niya. "Nakakaramdam ka ba ng sakit?" tanong niya. "Medyo," sagot niya at hinila siya para magpatuloy. "Matagal na, alam mo na. Pero huwag kang mag-alala, ngayon mo lang mararamdaman ang kasiyahan." Pagsusumamo sa kanya ni Kian Hendricks nang bumalik ito para kunin siya ng buo. Gaya ng nahulaan niya, natuklasan ni Sabrina na ang bawat tulak na ibinibigay sa kanya ni Kian Hendricks ay lalo lang siyang nagustuhan. Nagsimula siyang umungol ng mahina. Ito ay isang pakiramdam ng purong kaligayahan habang iniikot nito ang kanyang kamay sa kanyang baywang, na ginagawang mas malalim at mas matigas ang pag-uudyok nito sa kanya. Kian Hendricks. Hinabi niya ang kanyang pangalan, ungol niya, itinaas ang paa niya at kinuha siya sa ibang anggulo. Ito ay isang bagay na sweet at pareho silang naging masaya noong gabing iyon. Hingal na hingal silang dalawa habang nakatitig sa mga mata niya, nakatitig din ito sa kanya at nagtagpo ang mga mata nila ng ilang segundo. Umiti si Sabrina at hinalikan ni Kian Hendricks ang kanyang noo. "Ang sweet mo, mahal ko," komento ni Kian Hendricks, marahan nitong dinampi ang labi nito, bago humiwalay sa kanya at tumabi sa kanya. "Perpekto ka, mahal ko," ungol ni Sabrina. Umiti si Kian Hendricks at hinilo siya sa sarili niya. Naalala niya ang taong iyon, hinding-hindi siya maniniwalang hindi na niya ito uulitin sa loob ng maraming taon maliban sa kanya. Ngayon, siya ay naging kanyang babae at nag-iisa. Mahal na mahal niya ito at nagkabuklod na sila ng katawan at kaluluwa. Kailangan lang niyang magpaalam sa kanya at magpakasal. Saglit niya itong hinalikan at tumayo. Pumasok siya sa banyo at mabilis na naligo. Lumabas siya na nakatapis ng tuwalya sa bewang. Nagpalit siya ng isa pang pares ng damit mula sa aparador. Ang mga damit doon ay hindi kasing dami ng mga nasa wardrobe niya sa mansion niya, pero halos para sa karaniwang tao. Nagbihis siya ng sando at pantalon at pumasok sa opisina. Kinuha ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Jasper, ang kanyang assistant. Pagbalik niya sa lounge, naliligo na si Sabrina. Tumayo siya roon sa harap ng salamin at nagsuklay ng buhok. Lumabas si Sabrina na nakatapis ng tuwalya sa dibdib at basang-basa ang buhok. Sinulyapan siya ni Kian Hendricks at nakita niya ang isang malalim na marka ng halik sa leeg niya. Umiti siya.
Wala siyang sinabi sa kanya tungkol dito, bagkus hinila siya nito paupo sa harap ng salamin. Binuksan niya ang drawer at naglabas ng hairdryer. Tila naging maselan siya tungkol dito. Tinitigan lang siya ni Sabrina mula sa salamin. Sumulyap siya sa kanya at ngingiti. Tinutulungan niyang patuyuin ang buhok niya. Nakipagtalik ka na ba sa iba maliban sa akin? Tanong ni Sabrina. Pinahahalagahan niya ang sandaling pinagsaluhan nila. Nagustuhan niya ang kanyang ritmo sa loob niya. Gusto niya ito at gusto niyang gawin niya ito sa kanya ng paulit-ulit. Hindi, simpleng sagot niya. Siya ang una niya gaya ng siya rin ang una. Sa kanya lang niya nagawa iyon at hindi sa iba. Huminto si Sabrina. Tinitigan siya nito sa salamin. Nagkunwari siyang hindi niya alam na nakatitig ito sa kanya, at tinapos ang pagpapatuyo ng kanyang buhok. Narinig niya minsan na sinabi niyang siya ang una niya ngunit hindi niya alam na hindi pa niya ito nagawa mula noon. Bakit iba siya sa kapatid niya? Minsan ay sinabi ni Jake na hindi siya maaaring manatili ng walang babae sa loob ng ilang araw. Ngunit si Kian Hendricks, ilang taon na, ay hindi nagawa at nagpapatuloy sa kanyang normal na buhay. Kukunin ko ang damit mo, sabi ni Kian Hendricks pagkatapos ibalik ang hairdryer sa orihinal nitong lugar. Lumabas siya ng lounge at hindi nagtagal ay bumalik siya na may dalang iba't ibang pares ng damit para sa kanya. Pumili ng isa at itago ang natitira sa aparador, utos ni Kian Hendricks. Bumalik siya sa opisina at mabilis na natapos ang kanyang trabaho at pinatay ang computer. Nagpalit ng bagong damit si Sabrina at di nagtagal ay lumabas na. Si Kian Hendricks ay hindi isang masamang uri. Bihira siyang magsalita ng hindi kailangan. Isinara niya ang computer at naglakad, hinila si Sabrina mula sa sofa. Hinawakan niya ang baywang niya at binigyan siya ng masusing tingin. Lagi kang maganda, papuri ni Kian Hendricks. Kahit anong damit ang isuot niya, ang ganda niya. Ang kanyang curvy hips at katamtamang malalaking dibdib ay palaging ginagawang perpekto ang kanyang hitsura sa bawat damit. Thank you my Prince Charming, pagpapahalaga ni Sabrina. Kinuha niya ang kanyang bag at kinuha ni Kian Hendricks ang kanyang mga phone at sabay silang lumabas ng opisina. Walang tao ang buong kumpanya. Sumakay sila ng elevator at nakita nilang madilim na ang lahat. Hinawakan ni Kian Hendricks ang pinto para makapasok si Sabrina bago lumakad para maupo sa likod ng manibela. Sinabihan na niya ang driver na umuwi. Siya na sana ang magdadrive sa kanilang sarili at kay Sabrina pauwi. Pagpasok niya, tumabi siya at hinalikan si Sabrina. Hindi ako kontento, I will have you for the whole night, deklara ni Kian Hendricks bago ipasok ang susi sa ignition. Kumalakhak si Sabrina. Mukhang hindi na siya makatayo kinaumagahan. Pasalamat siya, hindi siya pupunta sa opisina. Masaya ang gabi ni Jake. Hindi na niya guguluhin si Rita. Nasa pagitan na nila, hindi na sila kasal. Ang sanggol sa kanyang tiyan ay ang tanging bagay na pareho silang mayroon. Hindi na siya makapaghintay na makita ang sanggol, at pakawalan ng totoo si Rita. Umuwi siya ng gabing iyon ngunit hindi niya nakita si Rita sa bahay. Tinawag niya ang mga katulong at tinanong sila tungkol sa kanya, at sinabi nilang hindi pa siya bumabalik mula sa opisina. Well, baka kailangan niyang makita ang isang kaibigan o pamilya. Kung alin man ito, hindi siya mananagot sa kanya at ganoon din sa kanya. Mabilis siyang naligo at tinawag si Rhea, isang side chick niya. Sasalubungin niya ito sa hotel. Dahil wala si Rita sa bahay, lalabas din siya. Nagpalit siya ng polo sa black jeans at nagsuot ng sneaker bago lumabas. Magiging masaya siya sa gabing iyon para muling ipagdiwang ang kanyang kalayaan. Opisyal na isang bachelor at kasing libre ng isang ibon. Katatapos lang ni Rita sa gynecologist. Nagpatingin siya sa doktor at nagpa-ultrasound. Sinabi ng doktor na ayos na ang lahat at dapat siyang madalas na pumunta sa ospital upang suriin ang kondisyon ng sanggol. Maayos din ang result ng ultrasound. Masaya si Rita. Nang siya ay umalis, siya ay patuloy na nakangiti, habang nakikita niya ang kanyang sanggol sa pamamagitan ng ultrasound system. Napakaliit ng nilalang na parang hindi isang tao ngunit gayunpaman, sa kalaunan ay magiging isang normal na bata. Ito ay isang buhay, isang maliit na buhay na lumalaki doon.
Ang pag-iisip na makita at madala ang kanyang sanggol sa loob ng ilang buwan ay nagpapasweet sa kanyang pakiramdam. Hindi siya papayag na ang lihim na paghihiwalay nila ni Jake ay nakawin ang kanyang kaligayahan. Kasal nang wala pang isang buwan at hiwalay na. Anong kasal? Si Jake ay isang ganap na pagkakamali. Maaari lamang siyang maging mabuti para sa pagiging isang kasintahan. Pagdating ni Rita sa bahay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jake. At dito na po, nagtatapos ang part 33 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdul Qadir of Bahrain, Adelita Sherikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi, UAE, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Anna U. Powell of Florida, USA, Evangeline Caballero of Kuwait, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Evain Loha of Hong Kong, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Minda Adlawan of Davao City, Marivic Barquil of Kuwait, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Luz Tua of Israel, Trinda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Teoni Villaris of Hong Kong, Simpatica of Singapore, Darkman Ed at Mimi of Canada, Devora Valdez of Singapore, Diana Francisco of UAE, Connie Maximo of Taiwan, Catherine Asaha of Kuwait, Jasmine Ramos of Abu Dhabi, UAE, Annalisa Jamie of Saudi, Deds Adam of UAE, Annalisa Soldanya of Kuwait, Edita Barrientos of Saudi Arabia, Fielda Liwan of Singapore, Janice Lunhas of Qatar, Jane Zinu of Riyadh City, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Jane Gupit of Batangas City, Judy Char of Kuwait, Jean the Best of England, Harna Baduli of Saudi Arabia, Helen Tambanilo of Bahrain, Zenaida Porter of Australia, Hala Aguilan of UAE, Karen May Plato of Hong Kong, Merlin Thomas of Bahrain, Maria Renbuentipo of Uniza Al-Qasim KSA, Vianeka Sagde of Kuwait, Nitz Reyes of Kuwait, Naranjo Luz of Hong Kong, Nympha Tolentino of Hong Kong, Maria Luningning Fabre of Brunei, Castaneda Jane of Macau, Cheryl Pastor of Hong Kong, Blessy A. Vitrio of Cyprus, Europe, Brigada Arconado of Hong Kong, Sia Sampok of Riyadh, Saudi Arabia, Cheryl Crofts of Australia, Coco Alcos of Germany, Elorder Dates Linkay of Hong Kong, Concepcion Zingabo of Qatar, Chiang Lo of Hong Kong, Elisa Orivilio of Barcelona, Spain, LV Canlubo of Batangas, EJ Cat of Hong Kong, Flor Arcega of Ambulong, Batangas City, Gemma Cubila Geraldo of Cyprus, June Gwyneth Igorot Country Sounds of Hong Kong, Hayane of Japan, Janine Castaneda of Casantaan, Urdaneta, Pangasinan, Jen Pitao of Qatar, Taylan 21 of Hong Kong, Tesel Ignacio of Hong Kong, Julie Bodoy of Italy, Marshall Lemery of Israel, Manang Mary's Channel of Amman, Maricel Love of Doha, Qatar, Mariam Hilario of Hong Kong, Melanie Isidro of France, Marivic Mauricio of Hong Kong, Meloji Sago of Singapore, Margarita Obunia of Dubai, Maria Cristina Uding of Riyadh, KSA, Manette Chavez of San Diego, California, USA, Mary Grace Galen of Riyadh, KSA, Mayu Calamente of Qatar, Maricel Dela of Hong Kong, Zenaida Bolo of Riyadh, KSA, Rodover Magallanes of Hong Kong, Rovlin Gamboa of Taiwan, Vilma Abrium of Macau, Su Mendoza of Abu Dhabi, UAE, Rowena Bandong of Macau, Putri Bungso of Riyadh, KSA, Ray Jane Costa of Casantaan, Urdaneta, Pangasinan, Reynaldo Castaneda of Cabuloan, Urdaneta, Pangasinan, Olivia Dupagan of Singapore, Daleth Sevilla and Renan Sevilla of Alhambra, Los Angeles, California,
Thea Williams of New Jersey, USA. Ludi Fan of Australia. Lorna Bayunas of Qatar. Luisita de la Cruz of Riyadh, KSA. Mercy Hernandez of Israel. Neri Uy of Hong Kong. Kenta Hamamoto. Fe Cruz. Vladimir Casimo. Glyceria Salab. Rex Roy. Jules HL101. Gemela Dumasil. Elsa Maestro. Jelon Dennis Ruiz. Gloria Cha of Quezon City. Gina Judy Adan. Josie Silva. Ruth Mayru. Sheila Rubio. Zenaida Abo. Tin Oronan Updates. OFW Adventures 404. Patsy CP. Reina Roque. Mari Lupanerio. Gina Olan. Amalia Capati. Jacqueline Pascual. Elisa Mendoza. Mary Grace Patricio. Sunida Abo. Arlene Esdava. Alia Garbawi. Arceli Alvaro. Angelo Cabrera. Alan Van Dinter. Alma Estures. Adnol Alods. Alma 1027. Angelica Fabroa Montajes. Azumi 12 Gamang. Alma Buena. Angelo Fuchs. Boots Gabriel. Boliza Buenaventura. Bibilin Ramirez. Begs General Udin. Beth Fernandez. Dear Lady Love TV. Debbie De La Roca. Shunli Diaries. Love Top Secrets. Twin Angels TV. Churito Flores. Conchita Alcos Rage. Cynthia Neva. Carmel Tagupa. Cher Blanche. Charlene Canete. Comwat May 2020. Dina Moises. Divina de Guzman. Delia Kinain. Dorsey Mendoza. Didang Soaban 03. De la Cruz Aloha. Ellen Juanilo. Eve Tisoy. Esther Serdancilo. Emerita Ariola. Eileen Montalvo. Edna Vinger. Aditha Barrientos. Elizabeth Plagaria. Gloria Abihiro. Femalig Onlina. Francis Grace Villegas. Fena Veras. Raquel Calao. Feli Upai. Grace Soco. Feli Cockle. Girly Bautista. Jenny Cabanca. Spice 221. Gemma Valmonte. Gloria Balon. Jin Kyle Alonzo. Girly Gina. Margarita Lagumbay. Grace Soco. Imelda Palma. Grace Villarta. Hani Habibi. Sons OFW Vlog. Helen Santiago. Imelda Palma. Sassy TV. Imelda Castillo. Jenny Joy Ruiz. Juliet Tamayo. Rose Bulak. Jeff Felgayo. Jomelon Angelical. Jennifer Bilo. Jeannie Malig On. Jelliv Guevara Ganelo and Family. Prince Ravai Olive Apple Papa Apple Jake Osmond and Daddy Sam. Jussie Baking. Vilma Laganzad. Jennifer Alamada. Joyet Barrientos. Kat Pablo. Leilani Cordero. Leonora Laban. Tina Ayo. Teresita Arevalo. Luz Templo Nuevo. Deleth Ace-Veda. Lena Palail. Lorna Friele. Teonila Montemayor. Leonard Brown. Delen Aquino. Lucy Laman. Clean Morales. Teja Sabihon. Marizel Varona. Madel Fierzos. Merlon Basarte. Mirna Catinina. Miss B. Marivic Malyosa. Madam Tinapay. Melody Espanola. Maricar Martinez. Mary Jane Ralutin. Make a Story. Marcus TV. Marites Laduon of Israel. Malu Gakyusana. Mavek Mauricio. Maria Felisa Pechan. Melvin Medjano. Maria Bing Tolentino of Hong Kong. Norlene Colina. Nenito Osada. Neri Javier. Nelly Ibanez. Rosemay Oxen. Rowena Blancada. Rhonda Carion. Razel Gin Caliaen. Remilin Saliat. Rosie Paquiausi. Regilan Santos. Ruth Tambagahon. Rubili Balbon. Rosita de la Torre. Rodney Santiago. Raquel Epe. Regina Ward. Sydney Hassam. Sherlon Reneba. Shirl Pasakay. Sazith Oikawa. Susan Naval Castro. Susan Veril. Shanine Linas. Teresita San Luis Magliari of Italy. Vilma Sakin. Vina Angeles. Vilma Mariano. Yasrina Abdullah. Ruby Pedrajas. Yams. Zed to Go. Marietta Minada of Negros Occidental. Elsa Dishman of Kentucky, USA. Aida Silvestre. Marisa Vinals. Marifi Cuarez. Maribela. Maricel Lara. Rose Labor. Maribel Montajes.
Sur Aida Minalin Raja Muda Makagkalat Salmo of Upper Bikutan Taguig City. Aloha de la Cruz. Angela Villapa Sibayan at sa mama niya na si Jesusa Sibayan of Villamor. Evelyn Leopoldo. Eileen Paloa. Jaina Ray Castaneda of Dubai. Nancy Arena of Macau. Angela May Texon. Diane Lauretti. Celine Piger. Christine Cotivo of Aman. Malu Pineda of Dubai. Lilian Madria. Alma Chano Padsuyan. Loida De Castro. Marlene Lopez. Lerma Carbunco. KW Star. Mary Lou Antaypuesto of Tagum City, Davao. Mariam Dulay Carion. Rakila Yakan. Jergine Alvanes. Josh Lee. Rodrigo Alvarado. Rose Ellen Fernando. Therese Vivian Cotahan. Aida Bormolado. Zia Lee Aquino of Kuwait. Edison Cadawas. Irene Garcia. Yuyu of Riyadh KSA. Tapina Maris of Antipolo City. Cheryl Bunye of Kuwait. Jerilyn Manian. Betty Losnum. April Neria. MRFM Fertz. James Peter Judila. Lynn Chain. Annie Brown. Norhana Pagayaw of Saudi from Matalam, North Cotabato. Juvilin Salisali of Singapore. Perlita Bagayan of Hong Kong. Selma Franco Villa Cruces of Spain. Josephine Bautista. Rowena Vargas at sa kanyang pamilya sa Rizal. Joy Serrano of Saudi. Samar Biang of Kuwait. Frankie Love of Singapore. Grace Pelias. Aloha Nevet. Cherry Lorono. Lady Ann Blanca. Maricar Yasay. Millie Stauffenberg. Diane Laborte. Nenita Osada of Japan. Michelle de la Cruz of Hong Kong. Donnie Bless TV. Princess Espanti. Abdon Family of Iloilo. Neri Sarelianos. Julie M. Baniti. Maraming salamat po sa laging pag-support nyo sa Dion Channel TV at Kalil TV. God bless and stay safe.